aalis, tabi nga kayo. Nakaharang kayo sa sis ko. Wala man lang pakiramdam. Ma, tama na. Pa, kuya. At hipag, naayos ko na ang mga gamit nyo. Aalis na kayo rito ngayon. Teka, bayaw. Bakit naman? Bakit mo kami pinapalayas? Bakit, kuya? Alam mo ba kung bahay kanino ito? Bahay ko ito. Araw-araw kayong pinagsisilbihan ng nanay ko. May utang ba siya sa inyo? Bakit hindi mo ang nanay mo ang paglinisin? Ang nanay mo ang pag-asikasuhin ng bahay. Manugang. Ano ba iyang pananalita mo? Matagal lang sumama sa iba ang biyenan mong babae. Tapos sasabihin mo yan ngayon. Walang respeto. Walang respeto ako, pa. 60 mahigit na ang nanay ko. Pinagsisilbihan niyo siya araw-araw. Bakit naman? Dinala ko ang nanay ko sa bahay ko. Para makapagpahinga siya. Hindi para pahirapan. At ikaw, kuya. Ilang taon na kayong tatlo nakatira sa bahay ko. Dapat maghanap na rin kayo ng trabaho. Buong pamilya niya nakatira sa bahay ko. Ano, binili ko ba ang bahay na ito para sa inyo? Pa, sinasabi ko sa inyo. Tinawagan ko na si Ana kanina. Pauwi na siya. Bayaw. Pakinggan mo nga sinasabi mo. Pamilya kami ng asawa mo. Ano nang masama kung makikitira kami ng ilang araw? At saka, bakante rin naman ang bahay mo. Ano nang masama kung patirahin mo rito ang biyenan mo? Nga, matanda na rin naman ang nanay mo. Dapat mas marami siyang gawin. Para magalaw-galaw ang katawan niya. Kung araw-araw lang siyang nakahiga, baka isang araw. Magkasakit pa siya. Hindi ba ikaw din gagastos? Para rin naman sa kanya ito. At saka, malaking boss ka naman. Kung ikaw na malaking boss, ay magpapalaya sa biyenan mo. Kapag kumalat yan sa compound nyo, pagtatawanan ka ng mga kapitbahay. Ako pa ang nahihiya para sa'yo. Kuya, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Pinagsisilbihan nyo ang matandang babae, na 60 mahigit na. Araw-araw, hindi na ba kayo marunong kumilos? Wala akong tutol kung gusto mong mag-alaga ng magulang. Pero dito mo pa sa bahay ko gagawin. Ano ba iyan? Sa mga taon na ito, pakiramdam ko sapat na ang ginawa ko. Binilhan kita ng kotse at bahay. Tinulungan kitang mag-asawa at magkaanak. Pero kayo, ano ba ang ginawa nyo nitong mga taon? Noong hirap na hirap ako. Kahit minsan ba tinulungan nyo ako? Dapat marunong din tayong makiramdam sa iba. Tama na. Ayoko nang banggitin ang mga yan. Pa, umalis na kayo. Para kapag dumating si Ana, hindi na mapahiya ang lahat. Wang Zibin, pinapalayas mo ang tatay at kuya ko. Sino nang pumayag? Sinabi mo ba sa akin? Narinig ng buong building ang sigaw mo. Hindi ka ba nahihiyang marinig ng kapitbahay? Bakit ko kailangang sabihin sa'yo? Noong dinala mo sila rito para tumira. Kumonsulta ka ba sa akin? Araw-araw kain tulog lang sila. Tapos nanay ko pa ang pinagsisilbi mo. Kasambahay ba niyo ang nanay ko? Sinasabi ko sa'yo, Feng Ana, ayoko makipag-away. Paalisin mo na sila. Mangarap ka. Dinala ko rito ang pamilya ko. Ano nang kailangan kong ikonsulta sa'yo? At isa pa, ang pag-alaga sa magulang ay responsibilidad at tungkulin ng bawat anak. Noong dinala mo rito ang nanay mo, may sinabi ba ako? Matanda na ang nanay mo. Ano nang masama kung pagtrabahuin ko siya ng kaunti? Hindi pwedeng mag-alaga ang bahay na ito ng palamunin. Kung nabibigatan ka sa gastusin, pauwiin mo ang nanay mo. Sa ganoon, bawat buwan, malaki rin ang matitipid ko. Tama ang kapatid ko. Ang bahay na ito, hindi dapat magpakain ng mga palamunin. Hindi tulad naming mga bata pa, malalakas at mabilis kumilos. Hindi kami dagdag pabigat sa bahay na ito. Bayaw, huwag mong kalimutan. Sa natitirang buhay mo, kapatid ko ang kasama mo. At ang nanay mo, ganyan na ang edad niya. Isang hukay na lang halos. Malay mo, isang araw. Mailibing na siya. Sa huli, hindi ba sa amin ka pa rin? Kakapit bilang pamilya ng asawa mo. Tumahimik ka. Kailangan ko ba ang tulong mo? Kuya, dati tiniis at pinagbigyan kita. Dahil akala ko may konsensya ka. At marunong tumanaw ng utang na loob. Pero hindi ko akalain na sobra kitang inangat. Tinawag mo pang palamunin ang nanay ko. CJ, tatanungin kita,
Sa mga taon na ito, ano nang ambag nyo sa pamilyang ito? Ano ang naitulong nyo? Pati pagkain at inumin nyo. Ako ang nagbayad sa lahat. At ikaw, Feng Ana, ilang taon ka ng puro mahjong at shopping? Ano nang nagawa mo para sa pamilyang ito? Mula nang ikasal tayo. Nanay ko ang lagi mong nag-aalaga sa'yo. Ano? Ngayong matanda na ang nanay ko, minamaliit mo na siya. Panahon na para maginhawahan ang nanay ko. Pero dinala mo ang pamilya mo para tumira rito. Dapat bang bumalik na lang sa probinsya ang nanay ko? Sabi mo, tungkulin ng anak. Ang mag-alaga sa magulang. Hindi ako tutol. Pero bakit pwede kang mag-alaga sa magulang mo? Pero kapag nanay ko ang aalagaan ko, bawal. Maagang nawala ang tatay ko. Nanay ko ang nagpalaki sa akin ng mag-isa. Hindi iyon madali. Ano nang masama kung suklian ko siya ngayon? Sinasabi ko sa'yo, Feng Ana, matagal na kitang tiniis. Kung ipipilit mo pa ring manatili ang pamilya mo ngayon, mukhang hanggang dito na lang tayo. Wang Zibin, sa sinasabi mo, dahil sa matandang babaeng ito, wawasakin mo ang pamilya natin. Sinasabi ko sa'yo, noong bata pa ang nanay mo, masipag siya. Nakakatulong din siya sa bahay. Pero ngayon, matanda na siya at mahina ang katawan. Wala pa siyang pensyon. Ano nang masama kung pagtrabahuin ko siya ng kaunti? Bilang biyenan, natural lang na pagsilbihan niya ako. At alagaan ang bata. Tama na, Wang Zibin. Sinasabi ko sa'yo, ang mga dati nang nangyari. Ayoko nang banggitin. Sinasabi ko sa'yo, dapat dito titira ang tatay ko at sila. At, bilang anak, dapat kong alagaan ang tatay ko. Kapag hindi mo pinaalis ang matandang babae na yan, magkita na lang tayo sa Civil Affairs Office. Ayusin nating mabuti ang hatsyan ng ari-arian. Tama, sis, ang galing mo. Dapat lang siyang paalisin ng walang kahit ano. Kapag napikon mo ako, pupunta ako sa kumpanya mo at magwawala. I-expose ko na hindi mo sinusustentuhan ang biyenan mo. Ipapaalam ko sa lahat ng empleyado mo kung anong klaseng tao ka. Tingnan ko kung hindi ka mapahiya. Boss, pasensya na sa abala. Secretary, bakit ka nandito sa bahay? May emergency po. Sa project department. Kailangan niyo pong asikasuhin ngayon. Kaya. Available po ba kayo ngayon? Ayos ka, Wang Zibin. Maganda na pala ang kumpanya mo ngayon. Ganito na lang, hindi ko na kukunin ang bahay. Is-transfer mo sa akin ang kumpanya. Dadalhin ko na ang tatay ko at sila. Ikaw naman, mamuhay ka na lang. Kasama ang matandang babaeng iyan at ang bata. May kapal ka pang hingin ang kumpanya, mangarap ka. Ilang taon kitang tiniis at pinagbigyan, dahil sa anak natin. Ayokong mawalan siya ng ina. Pero lalo kayong sumobra, at iyong inabuso mong pera ng kumpanya. Ibalik mo agad sa akin. Anong pera ng kumpanya? May ebidensya ka ba? Ebidensya? Sa mga maruruming ginawa mo, akala mo hindi ko alam. Hindi ko lang sinabi para iligtas ang mukha mo. Noong nakaraang taon, inabuso mo ang 3 milyon ng kumpanya at inilipat sa account ng tatay mo. At noong nakaraang buwan, gumamit ka ng 500,000 mula sa kumpanya para bilhan ng gisevdi ang kuya mo. Akala mo hindi ko alam ang lahat ng yan. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi mo ibinalik ang perang yan, ididemanda kita. Ayos ka, Wang Zibin. May tinago ka palang ganito. Sinasabi ko sa'yo, ngayon dahil sa matandang babaeng ito, wawasakin mo ang pamilyang ito. Walang susuporta sa ginagawa mo. Hindi kayo ang magpapasya kung may susuporta o wala. Dahil nasa puso ng tao ang hustisya. Mga tito at tita, magalang ako sa buong pamilya nila. Pero paulit-ulit nilang inaapi ang nanay ko. Ngayon palalayasin ko sila. Sa tingin nyo, tama ba ang ginagawa ko?